Ganon din na nangyayari sa mga sa mga congressman eh. Yung mga congressman dahil may pangarap sila. May pangarap silang maging senador, may pangarap silang maging presidente, may pangarap silang maging prime minister. So they have to earn more money to campaign. And to have more money, hindi mo naman kakayanin yung kung congressman ka lang at nagiging tuwid kang congressman. Tama, mali? Kailangan mong gumawa ng magic-magic, mekus-mekus para talagang magkaroon ka ng pera. Doon nga yung papasok yung katarantaduhan, kalokohan. Kasi nangangarap ka eh. Kaya nga 'di ba parating sinasabi yan ni Pangulong Duterte noon, pagiging presidente, it's a destiny. It's a destiny. Pero wag ka. Yung iba pinaplano talaga. Talagang hindi. Kahit negative ang ratings ko, lalaban ako. Gagamitin ko ang pera ng taong bayan para mamigay ng ayuda, para mamigay ng kung ano-ano. Di ba? Oh, ano nangyayari sa'yo? Nagkakaleche-leche tuloy yung bayan dahil sa'yo. Di ba? Yun ang totoong nangyayari. Nagkakaleche-leche yung bayan dahil sa pangarap mo na maging presidente o maging prime minister. Isipin mo to ha. Ako, rerespetuhin ko pa kung si Robin ang namumuno dyan at nag-iingay. Palitan na natin konstitusyon, palitan na. Why? Because hindi pa siya senador. Isang artista pa lang siya na sumusunod kay Pangulong Duterte, yan ang bukang bibig niya. Kasi pinanonood ko yung live niya eh. Bukang bibig niya na yan. Federalism, change of constitution. Tanungin ko kayo, sige. Kailan sumaksak sa kokote ni Tambaloslos ang change of constitution? Hindi, yun na lang eh. As simple as that. Kailan siya nangampanya noon pa? Hindi, gusto kong baguhin ang konstitusyon kasi sa tingin ko ito talagang solusyon para umayos ang bayan natin. Hindi, di ba? Ngayon lang yan eh. Bakit? Kung talagang advokasya mo yan, dapat doon pa, bukang bibig mo na yan. Di ba? Para si Robin nga. Si Robin, bukang bibig niya na yan, noon pa. So kung siya magtulak ng pagbabago ng konstitusyon, alam mo talagang meron siya kasing nais mangyari. Pero itong si Tambaloslos, halatang halata. Bakit? Ngayon lang dumating. Out of nowhere, may advokasya ka ng baguhin ng konstitusyon? Sinong ginago mo? Yung mga kasamaan mo dyan na himod-puwet sa'yo. Eto pa, yung mismong kamera. Lahat ng mga himod-puwet dyan, ni isa sa kanila walang dumadaldal about sa pagbabago ng konstitusyon. Hindi nga nila sinuportahan yan nung kay Pangulong Duterte, tas ngayon biglang lahat kami gusto namin baguhin ng konstitusyon. Wow! Ang dami nyo! Sabay-sabay kayo nagbago isip? Ano to? Zombie? Hindi, doon pa lang, logic says, may something to. May something to. Dati ayaw nyo yan eh. Anong sinabi sa inyo Tambaloslos at bakit bigla nyo nagustuhan? Di ba, isipin nyo na, simpleng bagay yun. Simpleng bagay na hindi maunawaan ng iba. Tapos pagbubulahin tayo, economic. Sinakyan nila yun eh. Alam mo ba kung sino una nagsabi niyang economic provision? Si Robin. Si Robin ang unang, kasi nga, hindi nga pumapayag yung mga senator. Laging denied nga yan sa Senate eh. Sa kanila na mismo nang galing. Ngayon, biglang, yung mga senador, biglang gusto na rin. Nakakatakot. Maniwala ko kayo sa hindi, nakakatakot. Kaya nga, alam nyo, ang tindi ng galang ko dito kay kay Robin, hindi lang dahil sa kakilala ko. Actually, alam nyo, eto, I'll be honest with you. Hindi ko kilala si Robin. First time ko lang mo siya makasama ng ganun. Okay? Hindi ko siya kaibigan.
Never ko sinabi sa inyong kaibigan ko yan. It just happened na napanood niya yung threat sa buhay ko. Totoo. So, kinamusta niya ako. Kasi siyempre may mga common friend kami. So, kinamusta niya ako. Sabi ko, Sen, okay lang po ako. I'm good. Tapos sabi niya, if there's anything I can help, siyempre Tagalog, sabihin mo lang, tutulungan kita. Something like that, okay? Not financial, Hindi naman ganun kapala mukha ko, Sen, kailangan ko ng bulletproof na sasakyan. Hindi ko sinabi yun. Wala, ang ina ko doon, okay lang ako po, sir. Wala naman pong problema, laban lang. Kasi, meron kaming parang same passion in fighting for federalism. Fighting for federalism. At the same time, we have both one commander. Walang iba kundi si Pangulong Duterte. Ngayon, nagalok lang siya. Sabi niya, alika, putok tayo. Di nga. Sabi ko, bastos mo ba na? Bye. Siyempre, pogi yun Hindi, sabi niya, putok tayo, para masanay ka din, ganyan-ganyan. So, doon lang. First time naming nagsama doon. Mantakin, nakita na kami noon, pero hindi yung nagsama. This time, first time, hinga-hiya. Pagdating nga doon, hiya-hiya pa ako Dita ko ng 5 minutes. Kasi napakahirap naman kung saan pupuntahan. Hindi ko nasasabihin kung saan yun, Hindi, ito lang, just a quick story kung bakit ganon. Kasi marami nagsasabi dyan, ba? Kaya ka pala kasi hindi ko kilala yun. Honestly, gusto ko talaga yung mga pinaglalaban niya. Gusto ko yung mga pinaniniwalaan niya. Although, di ba? Ilang beses kong sinabing I'm against for medical marijuana na pinaglalaban niya. Kasi issue-based naman tayo Ngayon, nung nagkita kami, sabi ko, nakakatuwa kasi yung mama, pansinin nyo siya yung dapat magbida-bida dyan Dali, advocacy ko to Akin to Hindi, di ba pwede siyang magbida-bida na sandali. Ipapasa niya yung pagbabago ng konstitusyon, yung economic change. Ako lang ang dating sumisigaw nito Ini-snub nyo nga akong lahat Hindi, naalala nyo? Siya lang ang sumisigaw na economic change noon. Na senador and congressman. Okay? Iilan lang sila. Siguro, sila Senator Bongo. Pero ang talagang maingay lang dyan, at pati sa kampanya, yan ang ipinangako niya. Tanda ko pa. Kutumbar-tot-pot-tot. Dig, ang hirap talaga kasama ng Mokagus. Tanda ko pa. Hindi, di ba naalala ninyo? Tanda nyo yung nung siya po ay nakikipaglaban dyan? Grabe walang sumusuporta sa kanya. Kaya nga, alam mo ngayon, na tila papasa, di ba? Magiging successful. Nakita niyo si Robin na nagbida-bida? Nakita niyo si Robin nagsabing, akin yan Success ko yan Yan yung panawagan ko noon pa Pogi ako kaya nagagalit sila Kaya yung mga babae na sinisiraan ako You understand? Hindi siya nagbibida-bida ngayon. Tahimik nga siya Hindi ko alam Hindi ko kasi, nung nagkita kami, hindi namin pinag-usapan masyado ang politika. A little, pero hindi nahihiya naman ako kasi magtanong. Hindi man mo makapal ang mukha ko. Lang kami, kape-kape. Pero hindi yung tanong ng tanong. Ano mo sasabi? Hindi. Alam mo, doon ko lang ang gustong sa kanya. Sabi, parang gusto kong itanong Sen, bakit hindi ko kayo pumapapil ngayon? Di ba ito talaga yung baby ninyo? Ibig sabihin, ito yung advocacy nyo? Noon pa, yan ang advocacy ninyo. Ba't hindi ko kayo pumapapil ngayon? Lintik yung mga nagsasalita ngayon Mga congressman na yan. Lahat yan ayaw doon kay Pangulong Duterte. Kaya nga hindi yan umabot man lang sa first reading, second reading. Walang ganun Ngayon, wow! Sila na ang
taguyod na pagbabago ng konstitusyon para sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Gago, di ba? You understand my point? My point is simple lang. Hindi mo yan dati battle cry bilang tambaluslos. Hindi mo yan dati kasi ikaw ang tandaan ninyo, ang Kamara, itong congressman, sumusunod lang yan sa dikta ng speaker, lalong-lalo na pag hinawakan na ni speaker ang MOOE mo. Pag sinabi na, gusto mo ba? O ayaw mo? Kasi kung gusto mo, masaya tayo. Pag ayaw mo, malungkot tayo. Pasaway ako, maraming salamat po. Yun ang totoo. Ngayon, mantakin mo lahat ng congressman. Nagkasundo, nag-unite sila. Ay, mas magaling pa mag-unite to si Romualdez kaysa sa pinsan niya eh. Yung pinsan niya, hindi niya nakontrol yung pinsan niya eh. Etong pinsan niya, ang gulo. Sandali, pangalanan na nga natin. Mas magaling pang mag-control, mas magaling pang mag-unite si Romualdez kaysa kay Marcos. Kasi si Marcos, hindi niya na-unite si Romualdez at saka ito si VP Sara. Away sila, pati Senate, away. Isipin niyo ito ito yung tinatawag na sampal ng tadhana. Bakit kanyo? Battle cry ng Marcos ay unity team. Unity team. In other words, unity. Sa sobrang ang pinagtatawanan natin yan during campaign eh. Bakit? Ano sagot sa kahirapan? Unity. Ano sagot sa droga? Unity. Ano sagot sa Unity. Lahat sila unity. Pero etong administrasyon na to ang pinakamagulong legislative branch. Etong administrasyon na to na yung sila nag-aaway. Etong administrasyon na to. Diba? Yan ang sampal ng tadhana. Ibig sabihin, wala talaga. Ang dapat palang sumigaw ng unity team noon ay si Romualdez. Bakit? Na-unite niya ang mga magnanakaw sa Kamara. Ang magkakaaway sa Kamara, na-unite niya. Siya talaga ang pasimuno ng unity team. Kaya lang, sabi nga ni Diego Latigo, unitibs naman. Yun talaga ang totoo doon. Unitibs. Bakit? Nag-unite ang mga magnanakaw. Diba? Isipin mo yan United sila ngayon as one. Alam mo, ang hirap niyan, honestly, ang yaman ni Romualdez, ang hirap niyan i-unite. Ilan silang 200 plus sila na nagmamagaling dyan? Ang dami nagmamagaling dyan sa Kamara. Sila ho ang pinaka nagmamagaling na mga tali-talinuhan dyan. And yet, nakontrol mo? Hindi. Eto ang galing niya Bakit? Kanyo? Ang mga tali-talinuhan, ang mga galing-galingan, mahirap yan i-unite through principles. Why? Matalino nga Maraming ang alam Joylyn Legaspi, maraming salamat. Mega love shout out. Taray, mega love na. Nasubukan nyo na hubang sumama sa isang mga meeting, barangay meeting, PTA meeting, any meeting na yung mga taong nandun magagaling? Yung lahat ng tao nandun nagmamagaling. Yung lahat ng tao doon parang may mga katungkulan. Ang hirap. Bakit? Lahat sila magaling Pero yung galing nila, tumaob. Lahat ng galing nung nasa Kamara, tumaob. Alam mo ang nangyari? Yun. Pera lang pala katapat. Diba? Magaling ka. Sige. Ako may pera, sunod ka sa akin. Ito, pera. Ikaw, matalino ka. Ano gusto mo? Talino mo o pera? Pera. Ito. Dito. Talino o pera?
Pera. Talino project. Project. Wala eh. Taob lahat ng mga matatalino dun eh. Nagmukhang tae lahat eh. Di ba? Mantakin mo yun. Ganun lang pala yun. Talino o project? Galing ka? Magaling. Anong gusto mo? Project o magaling? Project. Kaya nga, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Dapat talagang tumakbo si Pangulong Duterte sa Congress. Bakit? Wala. Feeling ko talaga, Marilyn Imusyan, salamat po. Walang titibag kay Tamba. Wala. Kontrolado na nila. Alam mo, second year pa lang to. Tandaan ninyo, may third year budget pa, may fourth year pa, may fifth year pa. Pangalawang taon pa lang ng deliberation ng budget yan. Naubos na. Alam mo, ito nga eh. Sino ba nagsabi sa akin ito? Ayoko na sabihin. Basta. Ito na-discover nila. Nangungutang tayo para ibulsa. Ganun katindi. Hindi para sa infrastructure. Wala nga infrastructure eh. Etong mga, baka akala ninyo may natatapos na infrastructure. Oo, meron. Pinagpapatuloy. Pero yan, allotted na lahat yung budget dyan. So, kaya nga 'di ba may pumuna diyan na lumabas sa balita yan sa DPWH, wala nang bagong budget sa infrastructure. Ayun, si Senator Amy nagsabi niyan. Wala. Ibig sabihin, pataas ang pag-uutang natin, saan napupunta? Sa ayuda. Tumaas ang ating utang, saan napunta? Sa ayuda. O, hindi ba tama yan, Banat Bay? Para matulungan ng ating mga kapwa Pilipino? Walang ganun. Oo, matutulungan, barya, mabibigay sa kanila, barya-barya. Pero, mostly, wala din. Nagagamit din para sa sariling interes nitong mga kongresista na. Isipin mo yun? Kaya nga, Mr. President, if you are listening, President Duterte, if you are listening and watching, maybe you want to run for Congress? Kasi may nababalitaan ako na may bulong-bulungan daw. May mga nagsasuggest sa inyo. Hindi ko na lang sasabihin kung sino, pero may mga naririnig ako na nagsasuggest daw na yun ang takbuhin ninyo. Tapos, tapatan nyo si Romualdez sa Kamara. Kasi kayo lang, Mr. PRRD, ang kakayan tumapat dyan. Yung mga atapang atao dyan, umaluktot na. Hindi, totoo naman eh. Di ba? Wala na, bubaluktot na. Kawawa. Kawawa talaga. Oh. Sir, Banat ba ang pagpili ba ng speaker binobotohan niya ng mga congressman or appointed na mga congressman? Anytime yan pwedeng palitan eh. Alam nyo ba yon? Pagka sinabi, pwede kang mag-ano dyan eh. Kaya lang hindi naman ang hirap maipanalo. Talagang ang speakership, ano yan? Sabi ha, ewan ko kung ngayon ganun pa rin. Sabi talaga yan, namimili dyan yung presidente talaga. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Baste, kung di mo naman pinsan yan, di ka naman maging dyan, speaker dyan eh. Di ba? Totoo naman, di naman talaga sa mag-speaker. Alam nyo, eto lang ha, para sa kaalaman nyo, panahon pa lang nila Duterte nun, sumasama na yan. Sumasama na yan sa pagka-speaker. Hindi manalo-nalo yan eh. May mga sariling bataan yan eh. May sariling grupo yan. Matagal na yan si Romualdez na gustong maging speaker. Panahon pa lang naikwento sa akin, panahon pa lang ni Gloria gusto niya na mag-speaker nun eh. May sariling grupo yan na mga congressman. May barkada ika nga.
hindi pumapasa. Kasi alam naman, walang kaamor-amor, itsura pa lang yan eh. Alam mo nang matakaw. Tapos, wala rin namang kaayusan sa lugar nila. Ibig sabihin, walang credibility ang mama na yan. Wala! Hindi maayos yung lugar nila eh. Alam nyo, kaya lang naman naging speaker yan dahil pinsan niya ginamit niya. Presidente. Oh. Kaya nga ngayon, tila ayaw nang bumitaw. Alam mo, kaya nga diba, yan yung sinasabi ko nung una. Pag ang isang tao talaga greedy, pag ang isang tao nangarap ng something, pag naando na yan, ayaw niya nang bumitaw. Hindi na bibitaw yan. Yung may mga crush na ano dyan. Ano naman yung banat ba? Hindi. Di ba, meron yan yung may mga crush talaga kayo. Hanggang yung crush nyo, hindi naman kayo type. Yan talaga. Dream girl mo yan. Nung nakuha mo, binakuran mo na. Ayaw mo talaga mawala na sa buhay mo. Bakit? Pinangarap mo yan eh. Pinangarap-ngarap mo talaga yan. Talagang pinaninigip. Napapaniginipa mo yan. At nung nakuha mo, wala na. Hindi na ako bibitaw dito. Akin na to. Magkamatayan na. Bubuntisin na. Grabe naman yung bubuntisin. Grabe naman yan. Hindi, totoo, di ba? So, ganun na nangyari diyan sa kamera. Hindi na bibitawan yan. Maniwala kayo sa hindi na ako bibitawan yan.